Makinig ka. Hindi ako masamang tao. Nakainom lang ako ng gamot. Pangako, papanagutan kita. Zhang Sally, 5th anniversary natin ngayon. Magkita tayo sa restaurant kung saan tayo una nagkakilala. Malapit na ako. Bakit hindi pa siya dumarating? Zhang Sally, nasaan ka na ba? Mukhang magwawala na si Mama. Ma! Diba sabi mo darating siya? Ma! Bitawan mo ako! Diba sabi mo ipapakita mo siya sa akin? Ma! Ako yung anak. Bakit si Zhang Sally ang naalala mo? Ma! May emergency meeting ako. Hindi ako makakapunta. Bakit? Ayaw mong makita ko siya? Ma! Kumama ka! Gusto kong makita si Zhang Sally. Teka. May sakit ba siya? Umalis na lang kayo bago siya makapanakit ng iba. Nakakatakot. Pasensya na. Ma, huwag kang matakot. Bumalik muna tayo sa ospital. Hanapin natin si Zhang Sally doon. Tara na. Umalis na kayo, bilis! Bes, nakabalik ka agad? Diba anniversary niyo ngayong araw? Ano nangyari sa mukha mo? Bakit ka nakasimangot? May pediatrician ba dito? May maginang na hostage. Di kalayuan dito. Kinakailangan namin ng doktor. Walang awa ang mga kriminal. Subukan namin gawin ang lahat upang matiyak na ligtas ang lahat. Sasama ako sa'yo. Commander, kumusta ang sitwasyon sa loob? May hostage na bata sa loob. Ang bata ay may asma. May inutusan ako para maghanap ng doktor. Mabuti. Commander, nandito na ang doktor. Bakit siya pa? Hindi niya ito kakayanin. 5 taon akong doktor. Bakit hindi ko kaya? May mga baril lang nasa loob. Wala silang takot. Walang awa silang pumapatay. Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Ikaw ang team leader. Alam kong poprotektahan mo ko. Huwag mong saktan ang anak ko. Huwag kang matakot. Poprotektahan ka ni Mama. Huwag kang padalos-dalos at huwag mong galitin ng mga kriminal. Pangako, hanggang nandito ako, walang mangyayari sa'yo. Huwag mo akong lolokohin. Doctor, pakiusap. Iligtas mo ang anak ko. Doctor! Isa akong doktor. Hayaan mong tingnan ko siya. Nadala ko ng mga gamot. Bilisan mo! Sige na. Ikaw? Anong relasyon mo kay Zhang Sally? Siya ang ama ng aking anak. Bakit mo siya kilala? Ako ang asawa ni Zhang Sally. Pinagtaksilan niya talaga ako. Doctor! Pakiusap! Niligtas mo ang anak ko! Doctor! Huminga ka lang ng mabagal. Sipsipin mo. Salamat. Pagkawalan niyo na sila. Ako ang gawin yung hostage. Sa tingin mo tanga ako? Gusto mo na bang mamatay? Gagawin mo lang yun para makatakas silang lahat. Gusto mo bang patayin ko tong bata? Pakiusap! Wag! Mananatili ako. Ako ang gawin mong hostage. Ang bata at ang commander, isang pasanin at isang banta. Pero ako hindi. Wala akong kakayahan. Kaya ako na lang, para sa kakabuti ng lahat. Ilabas mo na sila! Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo.
Bakit mo pinalabas yung bata? Naiinis tuloy ako. Halika dito. Maganda kayong lahat. Papasok tayo. Bitawan mo ako! Lakasan mo pa. Mas nagaganahan ako. Okay ka lang. Dito na ako. Sugatan ka ba? Maraming salamat. Ayos lang ako. Kaya kong maglakad. Bubuhatin kita. Hindi na kailangan. Ayos lang talaga ako. Salamat. Commander, may tama ka. Ayos lang ako. Please lang to. Alamin mo lahat ang tungkol sa kanya. Gusto kong malaman. Yes, sir. Mabuti nandito ka na. Nagugutom ako. Ipagluto mo ako. Kailan mo ulit bibisitahin si Mama? Nagiging maayos ang kondisyon ni Mama tuwing nakikita ka. Medyo busy pa ako. Mamaya na lang natin pag-usapan. Busy sa ibang babae? Ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Kanina, may iniligtas akong mag-ina. May asmang anak mo. Ang sabi ng babae, anak po yung bata. Ang tanga ko. Para tulungan ang kabit at anak mo. O sige. Sabi mo mali na niloko kita. Ilang taon na tayong magkasama. Bago tayo ikasal, madumi ka na. Niloko mo ako. Pero ako, pinakasalan kitang walang pag-aalinlangan. Pero ako, pinakasalan kita ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko sinasadya. Talagang, hindi ko na maaalala. Hindi mo naaalala? Ayaw mo pa rin umamin sa akin? Sabihin mo, ilang beses mo na ako niloloko? Hindi ko na talaga maaalala. Tama na! Sabi mo mali ako nalokohin kita, hindi ba? Sige, mag-divorce tayo! Divorce? Paano na si Mama? Nanay mo yon, hindi akin! Binibigyan mo ako ng sakit sa ulo. Gusto mo pang suportahan ko at bisitain ang baliw mong ina? Ayoko. Ayoko ng divorce. Nagkaroon ako ng anak sa iba. Para may salba ang pagsasama natin. Mahal kita. Mali ba ako? Pumunta ka sa ospital minsan. Pwede mong bisitahin mo si Mama? Sige. Depende kung magiging masunurin ka. Si Suyon ay kinasal 5 taon nang nakalipas. Yung mga hostage na niligtas natin kahapon ay kabit at anak ni Zhang Sili. Ang ina ni Suyon na si Wenli ay may Helmer syndrome. Nabunggo siya ng sasakyan at nawala ng malay. Si Zhang Sili ang nagligtas sa kanya. Simula noon, si Zhang Sili lang ang naaalala ni Wenli. Okay, sige. Sa tingin mo makikipag-divorce siya? Si Miss Su? Divorce? Siguro dahil sa di pagkakaintindihan o dahil may iba siyang mahal. Si Miss Su ay may gusto ding iba, pero bakit di ko siya mahanap? Sige, subukan mo siyang hanapin ulit. Yes, sir. Limang taon nang nakalipas. Makinig ka, hindi ako masamang tao. Nakainom lang ako ng gamot. Pangako, pananagutan kita. Sinaktan ko siya. Ayun! Hindi maganda. Yung babae niligtas mo. Dinalang bata sa ospital at ang gulo. Halika na dali!
Bakit kailangan mong pagdusahan ito? Nakakabaliw. Ikaw, babae. Yung gamot na binigay mo sa anak ko. Pagkatapos ng kumain, bigla na siya nasugat ng bawas. Tumagal ng ilang araw. Hindi ito maaari. Maling gamot ang niresita mo? Doktor ka ba talaga? Ayoko magpagamot. Nakakatakot. Nawala ng malay ang bata. Tingnan ko siya ulit para masuri. Umalis ka dito! Paano kita paniniwalaan? Nung binigyan mo na gamot ang anak ko, nakita kita sinasaktan mo siya sa leeg. Gusto mo lang patayin. Ano pinagsasabi mo? Anong klaseng doktor ka? Walang kwenta. Kahit bata gusto mong patayin. Bakit niyo siya sinasaktan? Huwag kayong makinig sa kanya. Hindi ganun na nangyari. Nagsisinungaling ka pa rin. Ganito palang ginagawa mo sa mga bata. Hawakan niyo siya. Babaliin ko ang mga kamay niya. Hindi ko kayang gawin na sinasabi niyo. Maniwala kayo sa akin. Baliin ang kamay niya! Anong ginagawa niyo? Tumigil kayo! Tumabi kayo. Zhangyu, nakalimutan mo na ba? Kaninong kabit ka nga ulit? Kabit pala tong babae na to eh. Uy babae, bakit ka nag-iiskandalo dito sa ospital? O diba? Sabi ko na sa inyo eh, diba? Walang iya ang babaeng yan. June 11. Zhangyu, di lang isang kabit. Ikaw ay naging hostage. Ako at si Dr. So ang nagligtas sa'yo. Hindi ko inaasahan ito ang isusukli mo sa amin. Kung gaganti ka, wala akong pakialam. Uulitin ko, ikaw at ang nadakip namin mga kriminal, ipagsasama ko kayo sa kulungan. Ikaw. Wag! Ginawan ko ng kwento si Dr. So. Nagkamali ako. Pasensya na. Ma, natatakot ako. Nagkukunwari ba ang bata na nahihilo? Bakit tinuruan din niya ng nanay niya? Dr. Su, alam mo ang kalagayan ng anak ko. Tulungan mo ako. Gumawa ka ng gulo dito sa ospital. Umalis ka na. Bilisan mo na. Alis. Ang babaeng yun, malamang ay pakanay yun ni Zheng Selly. Gusto niya lang talagang gumawa ng gulo. Tama na yan. Oo nga pala. Di na ako magtatagal para makapag-usap kayong dalawa. Pasensya ka na, Commander Feng. Nadamay pa kita sa gulo. Pamilya mo si Zheng Sili. Tagalabas lang ako. Siya nga pala, maraming salamat, Commander Feng. Pati na yung nakaraan, 2 beses mo na akong niligtas. Walang anuman. May isang bagay lang sana akong ipapakiusap sa'yo. Kahit ano ba yun? May handaan kasing nagaganap. Pwede bang tulungan mo ako mamili ng susuotin? Sige ba, pero magbibihis mo na ako. Commander, yung suit na bibilhin mo, ako nang magbabayad. Pakiusap, huwag kang tumanggi. Commander, di ba nandito tayo para sa damit mo? Ganito kasi yun. Wala akong kaibigan na babae. Kaya kailangan ko ang tulong mo. Samahan mo ako sa handaan mamaya. Commander, alam mo namang kasal ako, di ba? Ano naman? International dinner ang magaganap. Mga bisita ay galing sa labas at dito sa atin. Wala kang dapat ipag-alala. Ayaw mo ba? Hindi. Paano naman kita matatanggihan, Commander? Ito'y maganda. Isukat mo. Okay. Masyadong revealing. Magpalit ka. Masyadong simple. Hindi bagay para sa mga handaan. Magpalit ka ulit. Hindi ba't ikaw ang namili nito?
Tas ngayon ayaw mo? Paumanin, sir. Pero lahat ng suot ng girlfriend mo ay bagay sa kanya. Nag-enjoy ka po ata sa ginagawa mo. Umikot ka. Teka lang. Bagay sa'yo. Subukan mo naman ang sapatos. Ay! Humawak ka sa akin. Kaya ko na yan. Huwag kang gumalaw. Ito ang unang beses na lalaki ang nagsuot ng sapatos sa akin. Kumusta? Tama lang ba ang sukat? Itong bayad. Commander, wag na po. Mahihirapan akong suotin ang lahat ng ito. Kuya! Kuya Fingling! Buti nakikita kita. Kuya Fingling, sino mo ba ito? Di ba sabi niya wala siyang kaibigan na babae? Siya si Suyun, girlfriend ko. Kuya Fingling, magkano binayad sa babaeng ito? Para mapapayag mo siya na lukuhin ako? Ito ay bigay sa'yo ni Kuya Finleng. Ilang beses akong tinulungan ni Commander Feng. Tutulungan ko din siya. Tama ka. Bigay nga to ni Finleng sa akin. Maganda diba? Magkano ang binigay sa'yo ni Finleng? Dodoblehin ko. Ngayon, umalis ka na sa harapan ko. Diyang Momo, sumusobra ka na. Ako ba talaga sumusobra dito? Ako ang fiancé mo! Kailanman, hindi ko inamin na ikaw ang fiancé ko. Hindi ako binigyan ng pera ni Fingling. Girlfriend niya talaga ako. Ahas ka! Huwag mo akong sagarin. Sabi mo may relasyon kayo, di ba? Kaya mo ba siya halikan? Kapag hinalikan mo siya, maniniwala ako ng girlfriend mo siya. O ano? Hindi nyo kaya? Nagkukunwari lang kayo. Hindi ito pwede. Kasana ako. Mali talaga to. Ayan, okay na? Gusto mo bang ako naman ang humalik kay Fingling? O gusto mo kaming panoorin naghahalikan? Para mo kasama sa galit! Kayo, maghintay lang kayo sa akin! Commander, Pasensya na. Pasensya ka na talaga. tungkol sa nangyari, pwede bang kalimutan na lang natin yun? Tara na, bibili pa tayo ng damit mo. Commander, gusto mo ba to? Mukhang maganda. Okay, ito nga po. Sige po, kukunin ko. Kapag nakita ako ni Zingselli na may kasamang ibang lalaki, patay ako. Miss, Pika, Miss fitting room yan. Huwag kang maingay. Hello sir. Magsusukat ka? Teka, pasensya ka na sir. May tao na po kasi sa loob.
Nagsusukat din po. Ganun ba? Pero bakit parang may babae din sa loob? Paano mo nalaman? Kung may kababalaghan man silang ginagawa sa loob, labas na ako doon. Pare, okay lang sa akin kahit mangingay pa kayo. Sige lang. Diyos ko, bakit ba ako nagtatago? Wala naman akong ginagawa, pero para akong may ginagawang masama. Bihisan mo ako. Kapag hindi ka gumalaw, baka mas lalong magdududa ang asawa mo. Ang lalaki at ang babae nasa kabila. So yun. Bakit ba ako nagtatago dito sa loob? Malalaman na niyan. Paano ko ito mapapaliwanag? Huwag kang matakot. Poprotektahan kita. Kapag ginawa mo yan, lalabas na parang may relasyon talaga tayo. Ikaw ba yan, Suyun? Kapag nalaman ko niloloko mo ako, alam mo kung anong mangyayari. Wangsi? Bakit? Hindi mo ba alam kung ano nangyayari? Nandito yung kabit at anak mo sa ospital. Hindi mo ba alam? Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Kasama ko pala mag-shopping si Suyun ngayon. Kasama mo si Suyun? Zeng Selly, sumusubra ka na talaga. Yung kabit mo, asikasuhin mo. Gumagawa na naman ng gulo sa ospital. Sinasaktayan si Suyun. Sa akin mo natitira si Suyun. Pag-isipan mo ginawa mo. Anong sabi mo? Sino kayong kausap ng Zeng Selly? Sa tingin ko natulungan ko si Suyun. Buti na lang umalis na siya. Suyun, nakita kita kasama si Commander Fang. Papasok sa men's fitting room. Huwag kang mag-alala. Tinutulungan kitang tabuyan ang asawa mo. Suportado ko kayo ni Commander Fang. Anong tinitignan mo? Wala. Bagay ba sa akin? Pasensya na, Commander. Nangyari kasi ng biglaan, kaya pumasok ako agad dito. Wala na mamagitan sa ating dalawa. Paumanhin. Hayaan mo na. Hinalikan din kita kanina. Pasensya ka na din. Patas na tayo. At saka, Commander, kasana ako. Kaya sa tingin ko, dapat kumilos tayo ng tama. Hindi kita masasama sa handaan. Okay, hindi na kita pipilitan. Atin na kita. Wag na, Commander. Kaya ko naman mag-isa. Ang damit mo. Pero hindi ako dadalo. Hindi ko masusuot ang mga damit na yan. Ibigay mo na lang yan sa iba. Tatanggapin mo o itatapon ko na lang? Teka lang. Maraming salamat, Commander Fang. Paalam, Commander Fang.
Mag-ingat ka! Commander! Ano yun? Commander Feng, ayos ka lang? Masakit ang mata ko. Tara na, dadaling kita sa ospital. Doctor, kumusta ang kalagayan ni Commander Feng? Hindi kritikal ang kalagayan niya. Ang retina sa mata niya ay nakakaranas ng pagkabulag. Pero huwag mag-alala dahil hindi ito permanente. Pagkabulag? Kung ganun, kailan siya gagaling? Yan ay hindi ko masasabi. Merong gumagaling agad. Meron din umaabot ng buwan bago gumaling. Buwan pa? Temporary blind si Commander. 1 oras na lang bago magsisimula ang handaan. Bibigyan ko kayo ng gamot. Pero hindi sigurado kung gagaling siya agad-agad. May problema ba, Commander Feng? Bisu, ngayong gabi, ikaw ang magiging mata ko. Commander, hindi ka nakakakita. Hindi ka ba kinakabahan? Hindi. Nandiyan ka naman. Miss Su, bawal ang mga bodyguard sa handaan. Commander, aalis na po ako. Dapat ilayo ko sa gulo si Commander Feng. Miss Su, Commander, kayo na ang bahala. Nakalagay dito ang lahat ng mga miyembro at bisita mamaya. Miss Su, tandaan mo ang mga mukha nila. Ang dami naman ata nila. Paano ko ito matatandaan ng 1 oras? Miss Su, nag-aaral ka ng medikal sa loob ng 5 taon. Maraming libro ang memoryado mo. Kayang-kaya mo to. May tiwala ako sa'yo. Kapag kinakailangan, kausapin mo si Commander gamit itong earphones. Madaming tao sa handaan. Kapag hindi kayo nag-iingat, maaaring magkakagulo at may iniindang sakit pa si Commander. Ang mga taong ito, gustong patayin si Commander Feng. Nandito si Zhang Showa at ang kanyang asawa. Pulso sa kanan kapag ang direction ay sa kanan. At kapag kaliwa, nasa kaliwang direction. Lalo kang gumagwapo, Uncle Zhang. Auntie, Uncle Zhang, kailan ka nga umuwi? Ang kalagayan sa Southeast. Kumusta ang robbers rate? Mailap ang pagulan. Ang mga goma na kailangan. Hindi madaling gawin. Ling, bakit nakasalamin ka dito sa loob? Nung nakaraan kasi, kasama ang misis ko, medyo napasobra kami. Kaya nasagtan ang mata ko. Sa dami ng pwedeng idahilan, bakit yan pa? Sabi nga nila, ang mga kabataan ngayon hindi na alam paano i-control ang sarili. Mukhang tama nga po kayo. Nandito si Abraham. Mababa ang ano niya sa'yo. Oh, beautiful lady. You're the most beautiful Chinese woman I've ever seen. Have you forgotten 2 years ago the shame of being defeated by me? Marana na ibang linggo ay si Fanny. Do you think I will lose to you? It was just an accident. Sino kayo to? Mukhang galing sa mayamangan kan. Hindi pwedeng baliwalain, pero magkakamukha sila. Pasensya ka na, Commander. Pero di ko alam kung sinong babaeng to. My dear princess, I haven't seen you for a long time. Ang galing talaga ni Feng Leng. Nagkakamangha. Your motherland is beautiful. Thank you.
Anong sinasabi niya? Pinupuri niya ang bansa natin. Ah, siya isang prinsesa. Mga manggaling sa maya maangkan. Do you want to dance with me? Sayaw? Pero bulag si Feng Leng. Paano siya makakasayaw? Tatanggi ka? Isa siyang prinsesa, hindi pwedeng tumanggi. My pleasure. Katapusan na namin. Kapag sumasaya sila, malalaman na ng lahat ng kalagay ni Feng Leng. Siguradong di siya papakawalan ni Abraham. Silang lahat nakatingin sa amin. Umaasa na ipapakita ni Feng ang kahinaan niya. Hindi ko pwedeng pabayaan si Feng Leng. Bago tayo magsayawan, uminom muna tayong lahat. So yun, May sugat ka. anong nangyayari? Tumawag kayo ng doktor. Aray, Bakit hindi ka nag-iingat? Feng Leng, bakit nakatayo ka lang dyan? Bilisan mo at dalhin mo si Suyon para mapagamot. Sige. Excuse me. Next time. It's okay. Bakit mo ginawa yun? Sinasaktan mo sarili mo. Kapag iniwan kita doon, kailangan mo sumay kasamang prinsesa. Paano kung malaman nila? Anong gagawin ko? May problema ang mata mo. Sa'yo lang yun. Kaya kong sumayaw kahit nakapikit. Hindi mo kailangan saktan ang sarili mo. Paano kung matapakan mo damit niya? Anong gagawin mo pag lumabas ang katotohanan? Alam mo ba kanina, ang daming mata nakatingin sa'yo. Hinihintay na magkamali ka. Delikado ang buhay mo. Siyempre alam ko. Pero ayoko masaktan ka dahil sa akin. Bakit ka ba nagagalit? Dahil ba nag-alala ka sa akin? Okay lang ako. Hindi naman masakit eh. Oo na, hindi ko na uulitin. Huwag ka nang magalit. Tara na, bumalik na tayo dun sa handaan. So yun, Bakit? kapag pinagpatuloy mo to, baka mahulog talaga ako sa'yo. Masakit bang mata mo? Okay lang ako. Hey, let's duel again. I won't lose to you this time. Ano sinasabi niya? Gusto niya maglaban kami. Ano? Come on, idiot. Feng Leng, baka gusto ni Abraham makawala sa organisasyon. Wala na siyang kinakatakutan. Gusto niya ata ng kamatayan. Pagbigyan mo, turuan mo siya ng leksyon. Maglalaban? Hindi pwede. Hindi nakakakita si Feng Leng. Paano siyang kikipaglaban? Laban! 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 Come on, fight me! Kaya ko tong gawin kahit nakapikit. Lalaban si Feng Leng na nakapikit! Laban! 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 Hindi pwede. Nababaliw ka na ba? Gusto mo bang mamatay? Subukan natin. Ingat ka! Left hook! Ingat ka! Left hook! Ingat ka! Feng Leng, galingan mo! Sige na, talunin mo siya! Talunin mo siya, Feng Leng! Sa gilid! May susunod pa. Tumayo ka na dyan. Salamat. Commander, nanalo ka nga talaga ng nakapikit. Paano mo nagawa yun? Paano ko matatalo kung nandyan ka?
Buti na lang tapos na ang lahat. Gumagabi na. Uuwi na ako. Miss Sue, pasensya ka na pero may papakiusap pa sana ako sa'yo. Anong problema? Hindi pa din nakakakita si Commander. Mas mabuti ng kaunti lang ang nakakaalam hanggang sa gumaling siya ulit. Miss Sue, pwede mo bang alagaan si Commander? Aalagaan siya? Hanggang kailan ko siya aalagaan? Wengzeng, huwag mo nang abalahin pa si Miss Sue. Okay lang, Suyun, umuwi ka na. Kaya ko mag-isa. Ihatid mo si Miss Sue. Yes sir. Miss Sue, pasensya na. Hatid na kita. Wengzeng, di ba sinabi kitang ihatid mo si Miss Sue? Hihintayin kong gumaling ang mga mata mo. Salamat. Nasaan ka ba ngayon, Suyun? Bakit hindi mo ako sinasagot? Kasama ko si Mama. Mamuhay ka kasamang kabit mo. Babe, pabayaan mo na yung babaeng yun. Wala siyang kwenta. Dito ko na lang sa akin. Anong sabi mo? Asawa ko siya. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kapag sinaktan mo pa siya ulit, papalitan kita. Babe, sorry na. Nagkamali ako. Hindi ko na siya sasaktan. Baliktad ang damit mo. Oh, Bakit Sarah ko pa nagubad? Hindi niya iniisip o nararamdaman ko. Sumunod ka sa akin. ang bango. Tikman mo. Kaya mo bang kumain mag-isa? Ginagawa mo naman akong bata. Simple lang ang mga niluto ko. Commander, masarap ba? Masarap. Ang swerte ko. Ito ang unang beses na pinagluto ako ng babae. Dati pa. Hindi ka pa ba nagkaka-girlfriend? Hindi pa. Logolo ang kinakain niya. Kawawa naman. Gusto mo ba ng hipon? Commander, heto, kumain ka. Heto, adobong baboy. Kamusta? Masarap. Isa pa. Hoy, teka lang. Ikaw talaga. Para kang bata, ginagamit mo pang kawal sa pagkain. Heto. Bakit ka tumatawa? Nakakakita ka na ba? Hindi. Okay pala mabulag kahit minsan. Magpahinga ka muna dito. Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang ako. So yun, Bakit? salamat sa pag-aalaga sa akin. Magkano ba? Bibigyan kita ng 10,000. Sapat na ba yun? Kulang pa. Commander, tinatago kong sikreto mo para di nila malaman, kaya dapat mas malaking ibigay mo sa akin. Sige. Nasa gray box ang bookcase. May bank card doon. Ang password ay 436143. Ano? Nababaliw ka na ba? Ako talagang kukuha ng pera? Hindi pa ba yun sapat? Idagdag mo yung salary card ko. Nagkakainis ka talaga.
Magaling ng mga mata ko. Nasaan sila? Ang dumi ko na. So yun, Paano nandito ka? nauuhaw kasi ako. Kailangan ko ng tubig. Sige. Buti na lang di nagkakakita si Fengming. Hintayin mo ko. Kukunin kita ng tubig. Lensya ka na. Hindi na ako nauuhaw. Kailangan ko ng tubig. Kukunin kita ng tubig. Ano ba itong mga iniisip ko? Kailan regadari ang mata ni Fengming? Makikipag-divorce kaya si Suyun? Darling ko! Nandito ka na! Ako nga. Umupo ka muna. Excuse me, nandito ba si Suyun? Si Dr. Su? Hindi ko siya nakita kamakailan. Kasama ko si Mama. Mamuhay ka kasamang kabit mo. Suyun. Ang kapal ng mukha mo magsinungaling. Magaling ng mata mo. Talaga? Talaga? Buti naman kung ganon. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Magluluto ako ngayon para sa atin. Kahit wag na po, magaling ng mga mata mo, Commander. Sobrang sayo ko. Kaya, uuwi na po ako. Kumain ka muna bago ka umalis. Malapit nang maluto. Umuwi ka na. Kailangan nandito ka na bago ang 30 minuto. Alam mo na kung anong mangyayari sa'yo. Anong problema? Wala naman. Mauna na po ako. Paalam, Commander Feng. Zheng Zhenli? Zheng Zhenli! Anong ginagawa mo? Suyun, di ba sinabihan kita? Tumarandi ka pa talaga sa iba? Sa reaksyon mo pa lang, alam kong tama ang hinala ko. Kapal ng mukha mong lukuhin ako. Doyon, sabihin mo sa akin, sino ang lalaki mo? Papatayin ko siya. Zheng Zhenli. Mag-divorce na tayo. Gusto mo ang lalaking yon? Mag-divorce? Gusto mo akong iiwan para sa lalaking yon? Iiwan mo ako dahil sa kanya? Sa akin ka lang. Niyayaw mong halikan kita? Mahal mo na ba ang lalaking yon? Mahal ko nga si Fengming. Napapasaya ka niya? Mas mapapasaya kita. Anong gagawin mo? Zheng Zhenli, huwag kang lumapit sa akin. Papasayin kita. Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Bitawan mo ko!
Zeng Selly! So yun, gusto mo bang mamatay? Bitawan mo ako! Tahin mo na lang ako! O tatawag ko ng pulis! Tumawag ka ng pulis? Hindi mo ba naiisip ang mangyayari sa nanay mo? Natatakot ka? Tanungin mo ako. Ano bang gusto mo para kumalma ka? So yun, hindi tayo magpa-file ng divorce. Bibisitahin ko din si Mama sa hospital. Bakit biglang bumalik si Zeng Selly? Basta ipangako mo sa akin, hindi na kayo magkikita ng lalaking yon. So yun. Alam mo bang nadudumihan ako sa'yo? Pero ginusto ko to. Basta magkasama tayo. Kung paano ka tumingin sa akin. Paano ka magmakaawa sa akin. Hindi mo lang alam kung gaano ko to kagusto. Ang saya ko. Walang hiya ka! Nasaan ka na, Suyun? Bes, sumusobra na ata si Zeng Selly. Talagang may inutusan siyang magbantay sa'yo. Hayaan mo siya. Wala siyang kailangan bantayan. Okay ka lang? Inaabusa ka ba ni Zeng Selly? Magsabi ka sa akin, pwede tayo humingi ng tulong kay Commander. Wag mo siyang kausapin. Wala lang kayo ugnayan dalawa? Hindi ako naniniwala. Tumigil ka na. Kasal na ako. Di makipag-divorce ka at sumama kay Commander Feng. Si Commander. Maganda ang buhay niya. Mabuti siyang tao. Madumi akong babae. Kahit pa makikipag-divorce ako, hindi pa rin ako nababagay sa kanya. Ano? Paano mo nasasabi yan? Alam mo sa sarili mo kung sino talagang gusto mo. Nangako ko kay Zeng Selly na hindi na akong makikipagkita sa kanya ulit. Ikaw, ayaw mo na makita ulit si Commander? Hayaan mo na. Ako at si Commander Feng ay magkaibigan lang. Sige. Nagkamali ako. Mauna na ako. Commander, ito ang weekly report. May nagkasakit ba sa team natin? Po, dalhin mo agad sa ospital. Wala po. Maayos ang kalusugan naming lahat dahil sa training. Sige, lumabas ka muna. Yes, sir. Oo nga pala. Commander, may malapit na daycare center dito. Kailangan nila ang tulong. Kailangan natin magpadala ng tao doon para mag-conduct ng check-up. Teka, Doktor, sino ang pupunta? Pwede tayong maghanap, Commander. Sinong ipapadala natin? Tawagan mo si Suyun. Paano naman po sa atin? Ako pupunta. Commander, gusto mo talagang pumunta sa daycare center para mag-conduct ng check-up? Oo, pupunta ako. Sige po, Commander Feng. The best ka talaga. Sobra. Nandito si Madam sa daycare center para mag-conduct ng check-up. Daycare center? Nakikipagkita ba siya sa lalaki niya dyan? Hindi po. Lahat ng pasyente ay mga babae at bata. Kung ganon, hindi mo na kailangang bantayan. Yes, sir. Lakihan mo pa. Tapos na. Next. Ito yung anak ni Zeng Selly at ng kabit niya. Halika. Gumagaling na bang asma mo? Inaway mo ang mama ko! Masamang babae! Lalalala! Teka! Doktor, gamitin mo po. Bakit ganun? Pakiramdam ko malapit sa akin ang batang to. Salamat. Hintayin mo ko. Magbibihis lang ako sandali. Babalik ako para sa check-up mo. Sige po! Bakit nabasa ka? Hindi tayo magpa-file ng divorce.
Bibisitahin ko din si Mama sa ospital. Basta ipangako mo sa akin, hindi na kayo makikita ng lalaking yon. Okay lang ako. Magpapalit muna ako ng damit. Bakit nandito si Feng Ling? Nagkataon ng kaya? Mabait naman si Xiaoseng. Halika, magsimula na tayo. Mukhang healthy ang puso ni Xiaoseng. Tara, samahan kita sa military training. Papa, bumalik ka na para kay Xiaoseng. Sabi ni Feng na hindi pa siya nagkaka-girlfriend. Pagkatapos nung nangyari sa atin, nagkaroon tayo ng anak. Namiss kita. Kung anak namin ni Suyun si Xiaoseng, bakit parang wala lang sa kanya? Bata, nagkakamali ka. Ako si Commander. Ikaw ang papa ko. Commander, hindi mo ba nakikilala sarili mong anak? Pangako, hindi ko talaga kilala ang batang to. Huwag ka na umiyak, Xiaoseng. Nandito na si teacher. Pasensya na, Doktor at Commander. Si Xiaosi ay isang ulila. Namiss nila ang mga magulang niya. 5 taon nang nakalipas, may matandang babae na may dalang sanggo na lalaki. Iniwan niyang sanggo sa daycare center, tsaka umalis. Nung nakita namin siya, may 10,000 yuan na nakatago sa damit niya. Ang tagal na pala, ang nanay ni Chose, hindi niyo nahanap? Hindi. Mukha na hindi niya nanay yung matandang babae. Lola niya yun, hindi namin alam kung sinong nanay niya. Hindi nakita. Kumusta ka? Okay lang ako. Busog na ako. Kumain po tayo kasama si Papa. Bata, sinabihan na kita. Ako si Commander, hindi mo Papa. Ate, ganda. May mali ba sa akin? Bakit ayaw na sa akin ng Papa ko? Xiaoseng, alam mo ba, ikaw ang paborito ko. Ate, ganda. Pwede bang ikaw na lang mama ko? Ulila si Xiaoseng. Namimiss na niyang mga magulang niya. Okay, Xiaoseng. Ako ang magiging mama mo ngayong araw. Okay? Yay! May mama na ako! Kung ganon, ako magiging Papa mo ngayong araw. Salamat, Papa! Papa, pakainin mo po si Mama. Matalinong bata si Xiaosi. Ma, kainin mo to. Masarap. Ang sweet ng Mama at Papa ko. Mabait na bata. Yung lola niya, bakit kaya siya iniwan nito? Hey! Malaki ang aking mga pakpak. Hahabulin kita. Paalam, Mama at Papa. Paalam, Xiaosing. Magpakabait ka. Opo. Paalam, Xiaoseng. Bye-bye. Wala na akong magulang hali. So yun. Commander, may problema ba? Bakit mo ko iniiwasan? Commander Feng, ano ba yun? Kung wala ka nang sasabihin, mauna na lang ako.
May gagawin pa ako. So yun, tingin mo ba masaya ka sa buhay mo? Nasa sa akin kung masaya ako o hindi. Labas ka na doon. Paano kung gusto kita? Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Alam kong hindi dapat. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Yung pagkakaibigan natin, iniba mo ba ng pagkakaintindi? Hindi ako ganong tipo ng babae. Mali ka nang iniisip. Alam kong hindi. Hindi ko rin pinaglaruan ang damdamin mo. Pagkatapos mong umalis sa bahay, hindi ko mapigilin na isipin ka. Itong medical check-up. Nakiusap ako sa ospital na ikaw ang ipadala. Dahil gusto kitang makita. So yun, kaya kitang hintayin. Hintayin kitang makipag-divorce. Pananagutan kita. Ikaw ba? Gusto mo din ba ako? Gusto niya ako? Bibisitahin ko din si Mama sa ospital. Basta ipangako mo sa akin. Hindi na kayo magkikita ng lalaking yon. Madumi akong babae. Kahit pa magkikipag-divorce ako, hindi pa rin ako nababakay sa kanya. Commander, salamat sa pagligtas ng buhay ko noon. Maswerte ako na maging kaibigan mo. Hindi ako nakikipagkaibigan sa mga babae. Sa tingin mo ba gusto kong marinig yung salamat? Tatanungin kita ulit. May pagkakataon ba na nagkagusto ka sa akin? Kahit sandali. Wala akong nararamdaman sa'yo. Kaya naman hindi kita gusto. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi kita gusto. Ngayon, bukas at magpakailanman, hindi kita magugustuhan. Mahal mo pa si Zeng Sili? Oo, mahal ko pa si Zane Sally. Kaya kung ano man ang nararamdaman mo sa akin, ay kalimutan mo na. Naiintindihan ko. Pasensya na kung naabala kita. Kung ayaw mo na akong makita pa ulit, aalis na ako sa buhay mo. At hindi na tayo makikita pa ulit. Tumigil kayo! Umawag ka sa akin. Kaya ko na yan. Huwag kang gumalaw. Ito ang unang beses na lalagyan ng suit sa akin ng sapatos. Kumusta? Tama lang ba ang sukat? Darling ko. Ang sabi ko, kamukha mo si... Ma, nilutuan kita ng lugaw. Tikman mo. Sino ka? Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Niluto ko yung lugaw ng 3 oras. Ma, nagluto ako ng lugaw para sa'yo. Ma, kailan mo ba ako maalala? Ma, hindi ko na kaya. Ma! Anong mama? Lumayo ka sa akin. Lumabas ka! Di kita kilala! Commander, bakit ka nagiinom? Ayaw niya sa akin. Pabayaan mo na lang ako. Commander, sino naman ang may ayaw sa'yo? Nasa'yo na kaya ang lahat? Paano may babaeng di nakakagusto sa'yo? Kasalanan ko ang lahat. Kaya ayaw niya sa akin. Commander! Nandito ang tatay mo. Nasa opisina ang Commander-in-Chief. Tawagin mo ang team. Hey!
Pa. Nakainom ka? Opo, konti. Walang hiya. Alam mo ba kung sino ka? Hindi mo ba alam na bawal kang uminom? Paano kung may biglaan kang misyon? Naiintindihan mo ba ako? Opo, pa. Kung ganyan ka, kailangan mo ng kasama sa buhay. Simula ngayon, kahit anong salo-salo na dadaluhan mo, isama mo ang fiancé mo na si Jiang Momo. Nagkakaintindihan tayo? Ayaw mo sundin ang inuutos ko? Naiintindihan ko pa. Kayong dalawa, maganda kayo para sa kasal. Sige po. Salamat, Sir Feng. Hello? Pagkatapos mo dyan sa trabaho, samahan mo ako para sa private dinner. Pero hindi mo naman ako dinadala dati. Kapag sinabi ko, gawin mo. Bilisan mo, magayos ka na. Nasaan ka na ba? Hindi ako nakikipagkaibigan sa mga babae. Sa tingin mo ba gusto kong marinig ay salamat? Tatanungin kita ulit. May pagkakataon ba na nagkagusto ka sa akin? Kahit sandali. Huwag ka nang umarang. Hindi ka nababawi dito. Kasama ko si Feng Leng. Huwag ka nang umasa. Pasok na tayo, Commander. Sino ba yung kasama ni Feng Leng? Mas mabuti na dito. Sino yung kikitain natin? May bigatin akong customer. Gustong bumili ng goma, may kakilala sa abroad. Papatungan ko na lang ang presyo. Isasama na kita palagi simula ngayon. Huwag ka mag-alala, magbabago na ako. Papatungan mo? Ang sama mo talagang tao. Pasensya na kung napaghintay namin kayo. Pokpok talaga. Pagkatapos na kay Feng Leng, nasa mayaman negosyante na naman siya. Pasok kayo. Ito ang misis ko, si Suyun. So yun, Mrs. mo siya. Miss Jiang, minsan lang kasi lumalabas tong misis ko. Magkakilala ba kayo? Kailan kayo kinasal? Bago lang? 5 taon na kaming kasal. Mr. Zeng, alam mo ba yung misis mo? Jiang Momo, buhay ng ibang tao. Nangingialam ka masyado. Miss Jiang, ano ba yon? Ang misis mo ay... Excuse me, sagutin ko lang to. Walang hiya? Pokpok, Gorikat, kasal ka na pala? Pero parandikit mo kay Feng Leng? Jiang Momo, gusto mo ba talaga ng gulo? Commander Feng Leng, nababalo ka na ba? May asawa na siya. Pinagtatanggol mo pa rin siya. Pasensya na. Nagsinungaling ako sa'yo. Ahas ka? Walang hiya. May asawa ka na. Umupo ka nga. Tama na. Alam kong may asawa siya. Pero hinabol ko siya. Naiintindihan mo ba? Commander Feng Leng, ang babaeng ito. Anong klaseng gayom ang ginagamot niya sa'yo? Tapos na ang nangyari sa amin. Kung ayaw mong tumigil, ipapakancel ko ang kasal natin. Huwag. Papakasalan kita. Sabi mo tapos na kayo. Ibig sabihin ayaw mo na sa kanya ngayon. Ako, isipin mo na lang na wala akong kaalam-alam. Pasensya na at natagalan. Masamang pakiramdam ko. Subukan mong umalis at tatamaan ka sa akin.
Miss Jiang, ano ba yung sinabi mo tungkol sa misis ko? Ang sasabihin ko sana ay, maganda ang misis mo. Pero Mr. Zheng, bantayan mo siya ng maigi. Itong misis ko, dapat nakadikit lang siya sa akin. Commander, narinig kong gusto mong bumili ng goma. Tama. Naghahanap at nangangailangan ako ng goma. Sana'y matutulungan mo ako, Mr. Zheng. So yun, tingnan mo ang gagawin ko sa'yo. Maghintay ka. Ito ang Fidelity Various Quality Products. Rubber quotation. Pwede mong tignan. So yun, katapusan mo na. Ang lalaking kalaguyo ni Soyun ay si Feng Ling. Soyun, malalagot ka sa akin. Walang anuman, Mr. Zheng. Ang totoong kulay ni Feng Ling ay lumabas na. Commander, kumain muna tayo. Sige. Mahal ko, napagod ka siguro kagabi. Kumain ka. Wala naman nangyari sa amin kagabi. Nahihiya ka? Sige, sige. Napagod ako eh. Ako na lang ang kakain. Mr. Zheng, nakailan ba kayo kagabi? Sobrang nasarapan siguro ang misis mo. Yang Momo, mag-ingat ka sa pananalita mo. Bakit naman? Sa tingin ko ay magandang itanong niya. Pero masaya pa talaga ang misis ko. Kailangan kong tanungin ang misis ko. Mahal ko, kagabi, nasarapan ka ba sa ginawa natin? Mr. Zheng, yung business proposal natin. Huwag kang mag-alala, Commander. Nag-uusap pa kami ng misis ko. At hindi pa siya sumasagot. Nasarapan ako. Buti naman. Natakot ako na baka hindi. Commander, bakit hindi ka nag-iingat? Deng Deng, gamutin ko sugat mo. Hindi na kailangan. Commander, may sugat ka. Pwede nating ipagpaliban muna ang proposal. Kahit hindi na, wala lang to. Okay lang sa akin ang presyo. Pipirma ako sa kontrata. Nga pala, Commander Feng. Biglang nagbago ang isip ko. Dodoblihin ko ang original price. Ang laki ng dinagdag mo. Hindi ka sumusunod sa usapan. So yun, mamaya ka lang sa akin sa bahay. Kung hindi nagbago ang isip mo, pwede pa natin pag-usapan. Kung ayaw mo, alis na lang kami. At kung bakit ko tinaasan ang presyo, negosyante ako, Commander. Alam mo naman siguro yun, di ba? Mukhang alam na niya. Susulitin mo pa sa akin ang misis ko. Magsilbi tong aral sa'yo. Sa akin ang kontrata. Dinagdagan ko pa yan. Sapat na siguro yan. Pengling, kapag lumapit ka pa ulit sa misis ko, hindi kita palalagpasin. Ang bait mo naman, Commander. Narinig ko na ikaw at si Miss Jiang ay kakasal na. Tama. Sa susunod na buwan na gaganapin ng kasal. Kung ganon, dadalo kami ng misis ko sa kasal. Zheng Sally, anong ginagawa mo? Cellphone ko yan. Huwag kang manggulo. May ginagawa ako. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Sumusobra ka na. Sumusobra? So yun. Hindi mo ba naisip na kasal tayo? Patay na ba ako sa paningin mo?
Ubus na ang pasensya ko sa'yo. Anong gagawin mo? So yun. Binalaan na kita. Huwag mo akong lokohin. Pero ginawa mo sa harapan ko pa. Nakipaglandian ka sa kanya. Hindi. Nagkakamali ka. May nangyari na sa inyo, hindi ba? Ilang beses nyo ginawa? Hindi. Walang nangyari sa amin. Sinungaling! Hindi magbabayad ng ganun kalaki si Penling kung wala! Walang iya ka! Di ba sabi mo? Nadudumihan ka na sa akin. Lumayo ka sa akin! Katawan mo ako! Lumayo ka sa akin! Papatayin mo ako? Huwag kang lumapit. Mas pipiliin mo siya? Papatayin mo ako para sa kanya? Sige! Patayin mo ako! Maghiwalay na tayo. Ayoko na sa'yo. Walang iya ka! Alam si Suyun sa akin. Halika dito. So yun. Gutom ka na, di ba? Magkikinig ka na ba sa akin? Zeng Ellie, tao ka pa ba? Divorce ang gusto ko. Hindi mo pa rin naiintindihan, ano? Simula ngayon, ganito ka na. Masunuring aso ko. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kakain ka o hindi? Sumunod ka! So yun, papatayin kita sa gutom. Kesa magsama kayong dalawa ni Fengling. Hihintayin kita makipag-divorce. Pananagutan kita. Ikaw ba? Gusto mo din ba ako? Kung ayaw mo na ako makita pa ulit, aalis na ako sa buhay mo. At hindi na tayo makikita pa ulit. Umupo ka nga! Tama na. Alam kong may asawa siya, pero hinahabol ko siya. Pengleng, gusto na kitang makita. So yun, gumising ka. Huwag kang magkunwari. So yun, huwag mo akong takutin.
Cancer. Anong sabi mo? Ang iyong mammary epithelial cells ay pumutok at kumalat ito sa iyong katawan. Malaki din ang tumor dahil sa nangyari, ang tumor ay nasa late stage na. Nire-recommenda ko na tanggalin ang left breast mo para hindi na kumalat. Breast removal? Doctor, wala na bang ibang paraan? Para di matuloy ang breast removal? Kahit magkano pa yan? Breast removal? Wala na magkakagusto sa akin. Ang sakit niya ay malala na. Delikado ang stage 4 breast cancer. Kung ayaw mo maging delikado ang buhay niya, kailangan isagawa ang breast removal agad. Ayoko magpa-breast surgery. So yun, kung hindi ka magpapa-opera, pwede kang mamatay. Huwag kang matakot kapag natapos mo na ang surgery. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ayoko magpapa-opera. Oo, sige. Pupunta ako sa ibang hospital. Sasamahan kita. Hanggat may pag-asa pa para sa'yo, hindi tayo magpapa-opera. Miso, meron kang advanced breast cancer. Kailangan natin magsagawa ng operasyon agad-agad. Meso, may asawa ka na. Ang buhay at kalusugan mo ay dapat na mas importante sa'yo. So yun, Gusto kong mapag-isa. Breast removal? Hindi na ako magiging normal pa ulit. Kung ayaw mo na akong makita pa ulit, aalis na ako sa buhay mo at hindi na tayo makikita pa ulit. Bakit may mga sundalo dito? Nandito din ba si Fane sa hospital? Anong nangyayari? Bakit may mga sundalo dito? May sundalo na duburat sa botang. Nasa operating room. Masamang ko yung kalagayan. Hindi si Fane, di ba? Okay na si Fane Ling. Fane Ling? Hindi maaari. Pengling! Marami pa kong gusto sabihin sa'yo. So yun, Pengling! akala mo ba ang lalaki na matay ay ako? Kaya ka umiyak ng ganyan. Pero sabi mo hindi mo ako gusto. Hindi ako naniniwala. So yun. Mahal mo ako, di ba? Nag-aalala ka sa akin. Sabihin mo, ano ba talagang nararamdaman mo sa akin, So yun? So yun, alam mo ba ang ginagawa mo? Sa'yo lang ako ngayong gabi. Gusto kong maramdaman na mahalin ni Fengling. Kahit ngayong gabi lang, makasama ko si Fengling.
Namiss mo ako. Namiss kita. Walang araw na hindi kita mamiss. Ako din. Namiss din kita sobra. Mahal kita. Pengen, hindi na ako magiging buo. Sana maging masaya ka. So yun? The number you're calling is unavailable. So yun. Pagkatapos na nangyari sa atin, umalis ka na lang. Wengzeng, hanapin mo si Suyun. Doctor, nakapag-isip na ako. Magpapa-opera na ako. Salamat. Zheng Sally, payag na akong magpa-opera. Pagkatapos kong magpa-opera, maghiwalay na tayo. Chelsea, bakit ka umiiyak? Namiss mo ba mama at papa mo? Wala akong mama at papa. Diba sabi mo yung Uncle Feng ay papa mo? Ama ka, siya ang papa ko. Samahan kitang hanapin siya. Talaga? Tara, hanapin natin ang papa mo. Xiaowei, di ba sabi mo dadalhin mo ako sa papa ko? Oo, kapag tumalon ka dyan, hahanapin natin ang papa mo. Ginawa ni Uncle Feng at Auntie Su ang mama ko. Ipaghihiganti ko si mama. Malaki yung pakpak ko. Hahabulin kita. Yeah. Papa, miss na kita, Papa. Papa, miss na kita, Papa. Ang taas nun. Sinong nagutos sa'yong tumalon? Bakit ka tumalon doon? Paano kung napilay ka? Papa, na-miss na kita, Papa. Okay. Huwag ka nang umiyak. Bakit ikaw na naman? Luwag ka ba? Ba't di ikaw tumalon? Kaya bata masama ang ugali. Papa, aalis ka na naman ba? Magpapakabait na ako. Huwag mo na akong iwan ulit. Kumusta? Masarap ba? Salamat, Papa. Papa? Pengling, anak mo ba talaga siya? May anak ka na? Commander Fengling, anak mo ba talaga siya? Wala ka pang nagiging girlfriend, di ba? Hindi ko pwedeng pabayaan si Xiaozeng. Tama ka, anak ko nga siya. Sino ang ina ng batang yan? Imposible si Suyun. Hindi mo na kailangang malaman pa. Pero akong fiancé mo. Pero may anak na ako, ayaw na kitang abalain pa. Ipapakancel ko na lang ang kasal natin. Pengling, hindi pwede.
Makinig ka. Kasama ko ang anak ko. Bata ka pa. Ayaw mo naman siguro maging stepmother, di ba? Pinamumuhian kita! Sorry, Papa. Ulila kasi ako. Kung wala ako ngayon, hindi ka sana nasampal. Anak ko, huwag mong sisihin ang sarili mo. Papanugutan kita. Si Suyun lang ang babae sa buhay ko. Anak ko, gusto mo bang magpa-DNA test tayo? Kung lumabas na hindi kita anak, hanggat gusto mo ako, magpapakatatay pa rin ako sa'yo, okay? Apa. Tapang naman ni Xiaoxing. Matapang talaga si Xiaoxing. Magkakaroon ng ba si Xiaoxing? Pa, nasan si Dr. Su? Siya bang mama ko? Umaasa akong siya ang mama mo. Nahanap mo na siya? Wala po kaming balita kung nasaan si Miss Su. Ilock mo ang train station at airport. Hindi pwede makalis sa junction si Suyun. Yes, sir! Bakit kayo umalis si Suyun nun? Pagkatapos ng operasyon, maghiwalay na tayo. Magsama na kayo ng kabit mo. Huwag na natin pahirapan ng isa't isa. Oh, sige. Kung gusto mo ng divorce, mag-divorce tayo pagkatapos ng lahat. Patawarin mo ako. Miss Su, sisimula na po namin ang operasyon. Huwag kang matakot. Maghihintay ako sa'yo sa labas. Nabis mo ako? Namiss kita. Walang araw na hindi kita mamiss. Ako din. Namiss kita sobra. So yun, papatayin kita sa gutom. Kesa magkasama kayong dalawa ni Fengling. Tulungan mo ako i-forge ang test report. Ang misis ko ay may advanced breast cancer. Okay, kapag nagawa mo yan, bibigyan kita ng 5 milyon. Okay, Mr. Zhang. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ayoko magpa-opera. Okay, sige. Pupunta ako sa ibang ospital. Kasamahan kita. Hanggang may pag-asa pa para sa'yo, hindi tayo magpapa-opera. Ang talino mo talaga. Gusto mong pumunta sa ibang ospital para magpatingin. Pasensya na sa abala. So yun, hindi mo ako kayang utakan. Hintayin mo lang na matapos ang operasyon. Tignan natin kung magugustuhan ka pa ni Fengling. Babalik ka pa rin sa akin. Lumabas na ang resulta. Nakasaad dito na si Fengling at Xiaoxing ay may 99.9 gene similarity. Mr. Feng, ikaw ang totoong tatay ni Xiaoxing. Papa, sabi ko na ikaw ang papa ko. Tama ka. Anak ka nga namin, Suyun. Ang saya ko. Salamat, Doctor. Wala nga naman. Buti na nagkasama na kayo ulit. Patawarin mo ko, Xiaoxing. Iniwan ka ni Papa. Nagtrabaho kasi si Papa. Hayaan mo na po yun. Alam kong babalikan niyo din ako ni Mama. Kapag nalaman ni Suyun na anak namin si Xiaoxing, siguradong magiging masaya siya. Commander, nahanap na namin si Miss Su. Nasaan siya? Mukhang merong breast cancer si Miss Su. Ooperahan siya ngayong araw. Paano ang isang malusog na tao ay biglang nagkasakit? Aling ospital? Sa 3th hospital. Miss Su, kumalma ka lang. Ituturok na namin ang anesthesia ngayon. Aunt Weng, kumain ka muna.
Ayokong kumain. Itatabi ko muna dito. Kainin mo pag nagutom ka na. Iiwan ko pagkain mo dito, Auntie Wang. Bakit ba sa dito? Tawagin mo ang janitor para punasan yan. Paano kung may madulas dyan? Di ba sabi mo weirdo tong si Auntie? Hindi niya maalala anak niya. Pero, tanda niya yung son-in-law niya. Ang malas na anak niya, di ba? Ang anak niya inioperahan ngayon. Hindi nga niya alam eh. Kapag ang babae na wala ng dibdib, babae pa rin ba siya? Pero kung lalaki yun, hindi big deal. Kawawa naman si Dr. Su. Bakit? Sinong pinag-uusapan niyo? Sinong inooperahan ngayon? Yung operasyon, masakit ba? Ang anak mo, isa sa dibdib niya ay tatanggalin. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Anak ko? Oo. Nasaan siya? Kailangan ko siyang makita. Hala. Auntie Wen, okay ka lang ba? Masakit ang ulo ko. Hindi ka pa dapat isinila ngayon. Patawarin mo ko. Masisira ang buhay ng anak ko. Madami pa siyang pangarap sa buhay. Ayaw din ni Lola na mangyari ito. Kailangan mong lumaki ng maayos. Gwen? Sir. Naalala ko na. Anak ko si Soyon. Anak ko siya. Teka, Auntie Wen. Nasa si Soyon. Sabihin mo sa akin. Nasa si Soyon. Ma? Sengling? Bakit ka nandito? Nasaan si Suyun? Kaya, anong ginagawa niyo dito? Nandito si Soyon. Ano ba? Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Nag-o-opera kami. Anong... Saan niyo siya dadalhin? Tigil! Maniwala man kayo o hindi. Kakasuhan kita ng illegal use of violence. Oh, talaga? Kami? Nanakot lang kami ng aso. Aso ka ba? Pengleng, di ba dapat opera na ako? Suyun, wala kang sakit, niloko ka lang ni Zheng Sili. Nandito ka sa military hospital. Dinala kita dito para mapatignan. Malasuma yung pangangatawan. Nag-run pa kami ng ibang test at lahat ay normal. Wala kang breast cancer. Buti naman, wala akong sakit. Niloko ako ni Zheng Seli. Hindi ko siya mapapatawad. Kapag dinala ni Fengling si Suyun sa ibang ospital para mapatignan, malalaman nilang totoo. Dapat di agad dumating si Fengling. Natanggal na sana ang dibdib ni Suyun. Nakakainis. Kunti na lang sana gagana ng plano ko. Zheng Seli! Masama ka ba sa hayop para lupuhin ako? Nagawa mo talaga i-forge yung test report? Wala kang pinagkaiba sa kriminal. Suyun, magpapaliwanag ako. Hindi ko sinasadya. Ang sampal na yan ay para pang-abuso na sa akin. Tinis kita na ilang taon. Wala kang kwenta. Pabulog ka sa kulungan. At tumali ka rin. Niloko mo din ako bago tayo pinasal. Niloko mo din ako kahit tayo na. Kapag nagsalita ka pa, yung dila mo, puputulin ko. Muntik na ako doon. Kung sino man ang manakit sa'yo, ay sasaktan ko din.
Singer dito si Zheng Sili. Nagtawag talaga kayo ng pulis? Zheng Sili. Ikaw ang doktor ay nag-forge ng medical report. Makukulong ka ng 3 taon. Dalhin niyo na siya. 3 taong pagkakakulong? So yun, isipin mo, pinagsamahan natin. Patawarin mo ako. Sa loob ng ilang taon, sarili mo lang iniisip mo. So yun, alam ko nagkamali ako. Teka lang. So yun, maraming salamat. Salamat para saan? May gana ka pa talaga magmamakaawa sa akin? Pumunta muna tayo sa Civil Affairs Bureau. Mag-divorce muna tayo. At ako mismo ang maghahatid sa'yo sa kulungan. So yun. Mahahalikan na kita pag gusto ko. Ano ka ba? Ilang beses na tayo naghahalikan noon. Mama! Xiaoseng. Ako si Andy Su. Hindi ako ang mama mo. Ako at si Xiaoxing ay nagpa-DNA test. Anak ko talaga siya. May anak ka na? Anak mo din siya. Hindi mo ba talaga naaalala? 5 taon nang nakaraan, nung nasa misyon ako. Aksidente kitang nagalaw. Ang lalaking na ikaw? Nung natapos ko ng misyon, bumalik ako para panagutan kita. Ganun pala nangyari. Ma, paano nakalabas ka na sa ospital? So yun, patawarin mo si Mama. Anak mo si Xiaosing. Kinuha siya at iniwan sa daycare. Madami akong nagawang masama. Naaalala ko ng lahat. Ma, okay ka na. Sobrang saya ko. Yay! May mama at papa na si Xiaosing.